Magandang araw po sa inyong lahat, mga kasim like-minded. Ito, nagbabalik na tayong muli sa ating panibagong sharing sa araw na ito. At dito sa araw na ito, ay magbabahagi muli ako sa inyo ng something na kung saan ay magagamit nyo sa inyong personal na buhay. Na maaaring makatulong, pwede ding hindi, or pwede ding magbigay sa iyo ng realization or something like push. Minsan, pwede rin makapagbigay sa iyo ito ng sakit sa loob kasi pwede kayong tamaan dahil sa mga impormasyon na katotohanan na aking ibabahagi. Depende na lang po ito sa inyo kung paano nyo siya bibigyan ng meaning at kung paano nyo siya uunawain at kung paano nyo siya tatanggapin. Pero kapag ito ay talagang naunawaan nyo at talagang ginamit nyo, sinubukan nyo at talagang ginawa nyo sa inyong buhay, then 100% for sure, malaki ang magbabago sa iyong buhay. So yun po, mag-share po ulit ako sa inyo tungkol sa book na Jesus My Autobiography. Pero bago yun, magbabahagi muna ako ng aking notes na mga ginawa na nagbigay sa akin ng mga aha moment at realization talaga kasi totoo naman itong mga nabasa ko at sobrang nag-reflect at sobrang nag-resonate. Kumbaga talagang naramdaman ko siya nung nabasa ko siya at nagbigay sa akin ng aha moment. Kaya po sa mga nakikinig at nanonood ngayon dito, mas maiging i-ready nyo rin po ang inyong white paper tsaka blue ball pen para isulat yung sasabihin ko sa inyong notes ko rin dito. Umpisa na natin. Ang ibabahagi kong notes na ito ay tungkol sa relationship. Kung may karelasyon kayo o kahit sa ibang tao, napakaganda nito. Dahil ito po yung sabi. You must let go and let the love in. You must forgive the old and let in the new. And you must be willing to not be the good guy, letting the old lover be the bad. Ibig sabihin po, kapag tayo ay nasa relationship o nagkaroon kayo ng situation o paghihiwalay o kung anon man, kailangan mo matutunang mag-let go at ipapasok ang pagmamahal. Kailangan din natin matutunang magpatawad at matutunan nating ipapasok ang bago sa ating sarili. At kailangan din natin maging willing. Kaya papasok yung teachability index po. Anong willingness to learn mo and accept to change, di ba? Anong willingness mo? Kaya sabi dito, you must be willing. Willing na kung magkaroon man kayo ng pagtatalo o pag-aaway, na masabi mo sa ibang tao na ikaw yung tama at yung partner mo o nakaaway mo yung mali. Kasi I've been observed this for so many times. Kahit saan mo tignan talaga, kapag hindi sila aware dito sa sasabihin ko, mapapansin nyo talaga. Kasi for so many times, tuwing may mga taong nag-aaway, nakikita ko, napapansin ko, kung kakausapin ko sila individually, sabihin natin sa parte ng babae, tatanungin mo kung bakit, sasabihin nila, tama sila, mali yung partner nila na isa. Hindi nila nakikita ang mali nila, kundi lahat ng kamalian ng partner nila o nakaaway nila, yun lang ang nakikita nilang mali. At sasabihin niya dito sa side niya na siya yung tama at kung ano yung mga tama at sakripisyo na ginawa niya. On the other hand, pagkakausapin mo naman to, syempre hindi mo sasabihin kung anong sinabi ng babae. So kakausapin mo naman yung lalaki. Pag kinausap mo naman yung lalaki, anong sasabihin niya? May hawig din. Nakikita niya lang yung mali nung babae. Ang nakikita niya lang din yung tama at hindi naunawaan ng babae. Yung sakripisyo din na ginawa niya. Kaya kung titignan mo ng maigi, kung ikaw ay nasa gitna, sino sa kanila ang tama at mali? Ang masasabi ko sa inyo, walang mali sa kanila. Dahil ang totoo, every time na ikaw ay emotional, every time na ikaw ay nagagalit, ang nagiging tama lang sa kanila ay kung anong naiisip nila dahil nadadala sila ng kanilang emosyon. Pero ano ba talaga yung pinaka-umuubra dito sa gentong klaseng sitwasyon? Kasi kahit sabihin mong walang tama at mali sa kanilang dalawa, meron lang talagang umuubra at hindi umuubra. Ang umuubra dito, makikita ko ang isang tao na isang totoo at umuubra at talagang nagagawa niya ang sinasabing pagmamahal kung siya ay nakipag-away o nakipagtalo
ay nagkakaroon siya ng reflection at nare-realize niya na meron din siyang maling nagawa. Ina-acknowledge niya kung ano ang mali niyang nasabi. Nare-realize niya na dapat hindi niya ito ginawa. Dahil kung iisipin mo maigi, kung hindi mo ginawa yung ganito, hindi niya sasabihin ang ganun. Kung hindi mo lang din sana sinabi ang ganito, dapat hindi na rin siya nagkaganon. Kung hindi ka lang nagpadala sa emosyon mo, ay hindi kayo mag-aaway. Ganon din on the other side, sa part ng kaaway niya, ganon din naman Kumbaga kung sa company, di ba? Corporation o co-creator. Creator yung dalawa sa nangyari. Kaya dito, sinasabi na kung ikaw ay nakipagtalo o may kaaway ka, maging willing ka na hindi yung ikaw ay yung tama. Ikaw ang good guy. Tapos yung nakaaway mo yung mali. You have to know and to realize na sa lahat ng pag-aaway o pagkakamali na nangyayari sa buhay mo, ay matutunan mong mag-acknowledge at ma-realize na meron ka ring kagagawan kung bakit nangyari yon. At may advantage to basically kasi pag ito ay naunawaan mo at nagtitake ka ng responsibility doon sa pag-aaway na yon, dito na magsisimula yung buhay na kung saan kaya mo nang imaneho. Hawak mo ng monobela ng buhay mo. Pero kung hahayaan mo pa rin na ganun, naiinis ka, na feeling mo ikaw pa rin yung tama at mali sila, hindi ka nila nauunawaan, then meaning ikaw ay nasa effect mode. Hindi ka nasa cause mode. Iba kasi ang cause kaysa sa effect. Iba yung ikaw ang nag-cause, ibig sabihin ikaw ay nagmamaneho ng buhay mo kaysa sa effect. Iba kasi is may sinasabi lang sa'yo, nasa effect mode ka lang, hindi ikaw ang nag-cause. So yun pa po yung difference ng dalawa. So yun po ang umuubra. Ang hindi namang umuubra doon ay laging magbabase sa feeling. After nilang sabihin yun, syempre hindi naman nila maiisip tong sinasabi ko kasi hindi naman sila nag-come up to realize this kind of stuff. Maring kayo nanonood ngayon dito ay hindi din aware doon kapag kayo ay nagalit kasi maaari na tuwing kayo ay nagalit o nakipag-away ay never ever nyo makikita na mali kayo kasi ganun si ego. Ganun lagi ang gusto niya, i-separate ka, itama ka, protektahan ka, at gawin silang mali. Pero kung ikaw ay nagba-back down, nag-step back, at nag-stop, at nire-realize mo, at inoobserbahan mo, ano yung mga sinabi mo, ano bang ginawa mo, ano bang pinag-iisip mo, ano bang nararamdaman mo nung time na yun. Kapag ganun ang ginagawa mo, ina-analyze mo rin kahit papaano yung nangyari, dyan sa kalooban mo, dun mo mas maiintindihan kung ano na ang hindi umuubra. At yun ay yung mga bagay-bagay na nasabi mo nang hindi ka na nag-iisip. May mga nasasabi kang hindi na magaganda kapag ikaw ay nagagalit. Kaya dun po tayo mas mag-iingat mga kasim like-minded. Sasabihin ko ulit sa inyo, walang tama at walang mali talaga. Sa lahat ng mga nag-aaway, meron lang talagang umuubra at hindi umuubra. Ang pinaka-umuubra talaga is much more maging self-aware tayo, mas lalo tayong maging forgiving o pagpatawad. Napakahirap, sobrang hirap kasi may mga bagay-bagay na hindi agad natin mapatawad-tawad kasi itong pinakaayaw din ni ego, yung magpatawad tayo. Hindi niya talaga matanggap yung salitang forgiveness or sorry. Pangatlo, magkaroon tayo ng compassion, yung mauunawaan natin talaga yung taong inaway natin. Siyempre, papatawarin natin, magkaroon tayo ng compassion. Alam nyo ba, magkakaroon lang kayo ng compassion kapag inumpisahan yung intindihin kung bakit siya naging ganon. Once naintindihan nyo kasi siya, ma-appreciate nyo na yung taong ito. So once na-appreciate nyo siya, alam nyo ba, papasok doon yung pinakamaganda at yun yung pagmamahal. Mamahalin nyo siya. You become loving. So once you become loving at wala pa rin nagbabago sa kanila, kahit anong ipakita po nila sa inyo, matutunan nyo pa rin ang maging kind. Maging mabait pa rin kayo. Magpakita pa rin kayo ng kagandahan. At lastly, syempre kahit ganun pa rin sila, nagpapakita ka pa rin ng kagandahan, magandang asal, respeto sa kanila at wala nagbabago sa nakikita mo o sa paligid mo o sa nakaaway mo. Diyan papasok yung sinasabing non-judgment. Kaya mo bang wala talagang panghuhusga na gagawin? You have to practice that. Panghuhusga ibig sabihin hindi lang sa salita, but yung moment na kapag ikaw hindi nagsasalita at may nagsasalita dyan sa isipan mo lang, yun ay judgment.
Kasi every time na kahit ikaw ay nakatingin sa isang bagay at may sinasabi ang isipan mo, nanghuhusga ka na. Pwede din na hindi mo sila hinuhusgahan, kundi hinuhusgahan mo pabalik yung sarili mo. So ano yung nangyayari? Meron dong energy po na bumabalik lagi sa'yo. Kahit nga nanghuhusga ka lang gamit yung isip mo sa iba, it's always reflection, parang nagre-reflect pabalik agad sa'yo. So kung hinuhusga mo rin yung sarili mo, edi grabe din ang tama sa'yo. And then most likely, for many cases, every time na tayo o kahit ako ay may hinuhusgahang bagay sa paligid na nakikita ko, ay always po comes to reflection ng totoong kalooban ko o totoong pagkatao ko. Nakikita ko ang sarili ko sa labas. Kaya ko siya hinuhusgahan ng ganun. Kaya ko siya minamali kasi meron akong nakikita dito sa loob ko na ginawa ko yun na hindi pasok sa akin. Kaya ako naiinis o maring may past experiences sa mga alala ko. Kaya ko nasasabi yung ganun. Tsaka, itong ego pa natin na to, syempre, since nung past experiences mo or history mo, wala kang nagawang na-solve o nangyari na siya yung ganun. O nangyari na siyang ganun. Kaya hindi siya naniniwala, kaya imamali niya yung mga taong nagbibigay sa kanya nung nakaranas na o nung totoo na. O maaaring sabihin natin hindi niya pa makita kasi nga bago pa lang at ngayon niya pa lang naranasan. Kaya namamali niya yung mga ganitong klaseng pangyayari o sitwasyon doon sa pag-aaway na nangyari yun. Kaya mga kasing like-minded, mas maging aware pa po tayo sa bawat bagay na ating sasabihin, mga iniisip, at nararamdaman. Hindi talaga siya madali. Kahit ako sa sarili ko, tuloy pa rin po ang aking pagtitraining kasi endless po. Kumbaga walang katapusan ang training na ginagawa natin na ito, tuloy-tuloy talaga siya hanggang sa ma-master natin siya. So once again po, inuulit ko lang sa inyo na kapag kayo po ay nakipagtalo o nakipag-away o nakipagdiskusyonan sa iba, kung hanggat maaari lang, hindi nyo naiisipin na kayo lagi ang tama at sila ay mali. Dahil kailangan nyo talagang makita at maunawaan kung ano ba talaga ang totoo at ang root cause kung bakit siya nangyari. Kasi kapag gano'n na ang ginagawa nyo, mas meron na kayong control sa inyong buhay. So yun po, umpisaan na po natin ang ating topic for today pagdating sa Jesus, My Autobiography. Hello everyone, once again, my name is Rudy Glaserna. Maraming salamat po kasi nandyan kayo muli upang manood ng itong ating My Autobiography by Jesus Christ po. At magiging topic naman po o topic sharing natin today ay tungkol sa listening to others. Ang gagawin ko po ngayon ay ibahin ko na, isa-summarize ko na lang o sabihin natin, hindi ko na siya babasahin one by one o word to word para mas maging maikli at mas lalo pang bumilis ang proseso ng paggawa ko ng content. So ang gagawin ko, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano na yung mga key points dito. O may times na pwede ko siyang basahin, and then ipapaliwanag ko na lang sa inyo yung key points para mas mabilis at naging accurate yung mga information na may babahagi ko sa inyo. Alright, so umpisahan po natin. Dito sa listening to others, ibinanggit ni Jesus Christ na hindi siya sanay na lumabas na kasama ang mga taong mahilig uminom ng alak. At dito, pinaliwanag niya rin na first time niya palang nakakita ng mga taong grabe malasing, grabe talaga kung uminom, maramihan. Kasi siya, ang naranasan niya lang nung siya ay nasa disyerto ba naglalakbay, ay uminom lang nung konting wine. Nagkakaroon lang siya ng tipsy. Konting tipsy lang siya. O konting kalasingan lang. Kaya para sa kanya, yung grabing pagkalasing talaga, at binanggit niya rin dito yung sinasabing prostitusyon, ay sobrang napaka-interesting na obserbahan para sa kanya. Sobra kasi siyang nagiging interesado sa state of mind o estado, ano bang mga iniisip ng mga tao to na nagpapakita ng ganitong klaseng behavior o pag-uugali once sila ay nalasing. Napansin din ni Jesus Christ na ang pag-inom pala ng maraming alak sa ating katawan ay wala tayong nakukuhang benepisyo dito. Pero wait lang po. Alam nyo ba, may lumalabas ng mga video sa
TikTok, sa Instagram, or di kaya Facebook, yung research na ginamitan ng microscope. Tapos may mga sinasabing parang bacteria. And then nilagyan nung patak ng ram, nung alak. And then maya-maya yung gumagalaw na to, ng mga bacteria, biglang namatay lahat. And then, nag-conclude yung mga nanonood kasi yun lang nakita nila eh. Yung generally lang talaga, without explanation, just a video, seeing na namamatay yung bacteria. Alright? Patay talagang bacteria, hindi na gumagalaw. Ngayon, sabi nila, mga nagpo-post, nag-share, maganda pala uminom ng alak, uminom tayo ng alak. Pero ito po yung point na gusto kong ibahagi sa inyo na hindi po nakikita ng iba. Sige, kung iinom po tayo ng alak, naaalala nyo po ba, lalo na po sa mga batang 90s na hindi ko alam kung aware pa dito yung mga bagong henerasyon, meron pong advertisement, yung Yakult, na sinasabing it will help to boost your good bacteria. Meron po kasing bad, tsaka good bacteria. So ngayon, kung iinom ka nga ng alak, pati yung good bacteria mo, mamamatay. And hindi lang po yun. Ang katawan kasi natin, ay kailangan ding matuto. Ibig sabihin, pag tayo ay nagtitake o may ginagawa tayong mga bagay o pinapapasok sa ating katawan, o sabihin natin kung anong klase mga viruses and so forth, kung ano man yan, pag tayo kasi ay dinapuan yan at nagkasakit tayo, ibig sabihin itong bakterya natin ay may ginagawang something para next time sila ay maging immune doon. Kaya nangyayari, kung ikaw ay nagpaturok ng kung ano-ano sa katawan mo para maiwasan nga to, mga vaccinations nga, mga ganyan, pag pumasok yun, isusuppress agad. Paano kung nawala na yung vaccination? Hindi na sana yung katawan mo. So meaning, konting kibot ka lang, konting gento lang, may sakit ka na. At the same time, ito kasing vaccination po, hindi po siya natural. Hindi ko po babanggitin sa inyo ang buong detalye, pero mas nagulat po ako kasi sino yung papakinggan mo pagdating talaga sa vaccination? Kasi marami mga information dyan na good to be true. At ang iba, for them, is really good, it's very healthy, malaking tulong daw. Daw talaga siya. Kasi yun na yung napaniwalaan nila at nakita naman nila na may magandang epekto talaga. Pero behind talaga yan. Hindi na nila alam yun. So ako po, nakikinig po ako, o mas makikinig ako sa taong kung sino yung pinaka-unang gumawa nun. So there's a guy, si Dr. Stock. This is way back 1900. Siya yung taong nag-experiment o laging everyday gustong gumising ng umaga kasi excited siya na gumawa ng vaccines para sa mga polio at kung ano-ano pa na mga kailangan mapuksa na virus. Masaya siya kasi ang ginagawa niya ay makatulong sa maraming tao. Ngunit alam niyo po kung ano nang sinasuggest niya right now? Ang sinasuggest niya, itigil na ang pagbabaksin kasi ito ay dahil sa big money na talaga na usapan. Hindi na to para makatulong, kundi meron ng behind the scene na nangyayari dyan. Sabihin natin yung Big Pharma, may behind the scene na gustong mangyayari nung nakakaalam na kailangan turukan para maging ganito at ganun. So sa madaling salita, magiging okay ka temporarily, pero anong sunod? Magkakasakit ka. So pag nagkasakit ka, anong sunod? Papunta ka din sa doktor, papacheck up ka, magbabayad ka, anong sunod? Riresetahan ka. So pag niresetahan ka, pupunta ka dun sa Mercury or kung saan mang drugstore, bibili ka ng gamot. So anong sunod? Iinumin mo yon, ititake mo. Pag tinake mo, anong gagawin ng gamot? Papatayin niya lang yung specific thing lang kung ano. Pero sa gamot na yun, may side effect palagi. Kasi nga, chemical based siya. Hindi siya natural. Ang natural po na sinasabi kasi talaga, ang pinaka-natural ay hindi lang yan dahil sa kinakain mo. Kumbaga, kung natural kasi yung pagkain na kinakain mo, supposed to be itong pagkain na papasok sa katawan mo ay tutulong lamang sa katawan mo to boost yung natural ability dyan sa loob mo. Hindi to suppress. Yung bawat gamot o sinasabing gamot nga na yan, pag tinake mo sa loob, ang ginagawa lang talaga niya, suppress, hindi boost. Suppress, pigil lang. Hindi rin cure. Pigil lang siya.
In the long run, tignan mo, oo, sabihin natin, nasanay ka, na-immune ka doon sa gamot na ininom mo. Anong sasabihin sunod sa'yo ng doktor? Kailangan mo lang taasan ang dosage mo. Tumaas na yung dosage. Ibig sabihin, mas talong hindi magiging okay kasi gano'n naman talaga lagi sa drugs. Ang drugs, ganun din, the more na unang take mo, konti pa lang, as time goes on, wala na, nai-immune ka na doon, kailangan pataas na ng pataas ng pataas. Pataas ang pataas ang pataas hanggang sa na-addict ka na, hanggang sa nasusuppress na ang totoo mong nararamdaman. So kasama rin po yon sa plano na kailangan mag-take kayo nito para maging manhid ang katawan nyo at hindi nyo maramdaman yung feeling nyo. The more na-suppress ang feeling mo, edi advantage sa kanila yun kasi hindi mo maririnig ang gustong sabihin sa'yo ng iyong espiritu, ng iyong soul, para hindi ka makakonect sa source. Kaya nga laging sinasabi, always eat organic foods. O ngayon, anong difference nung may chemical sa walang chemical? Yung natural kasi, once nag-take ng take ka at lumalakas ka, dumadating sa time na parang kahit anong kain mo yung okay ka na. Sabihin ko sa inyo, once hindi ka na kumain ng natural ulit, malakas ka, okay ka. Pag ikaw ay nagkasakit, supposed to be 2 to 3 hours, okay ka na. O sabi natin, inubo ka o sinipon ka, supposed to be hindi aabot ng 1 linggo. 1 araw, 2 araw, magaling ka na. Ganun po yung pinaka-natural. Hindi po normal na ikaw ay nagkakasakit na umaabot ng 1 linggo, 2 linggo o 1 buwan. At saka kung merong bumahing dyan, tapos biglang nahawa ka, ibig sabihin hindi natural yung katawan mo. Normal yung katawan mo, sasabihin normal lang yan, nahawa ka lang kay gento. No, ibig sabihin mahina ang immune system mo. 100% naputunayan ko na yan sa aking sarili for so many times. Siyempre may mga anak po ako. Siyempre kahit pinapaliwanag kong gento, hindi pa rin nakikinig at hindi ko naman sila kontrolado. So inayaan ko lang sila. Siguro kailangan din ng katawan nila ma-adapt. Pero never ever kong pinapainom ng kahit na anong klaseng gamot yung mga anak ko. Always natural, always tubig, damihan ng tubig at hayaan na lumabas ang ubo at ang plema. Kasi ang katawan natin mismo itself ay nagkakaroon ng self-maintenance. Ilalabas mo yun yung grabe talaga hanggang sa musok-usok ka na parang naluluha ka na, iluluwa mo lahat. Yeah, kailangan ilabas yun. Kasi may dumi dun eh. Lalo na pag may mga pagkain kang tinitake, tapos parang naluluha ka na, hindi mo kaya, na parang naduduwal ka kagad. Ibig sabihin, the more kasi na nagiging natural ang katawan mo, sinasanay mo na mas maging okay ang katawan mo, pag ikaw kumain ng mga pansit canton o hindi magagandang pagkain, mga chichirya, naduduwal ka na. Ibig sabihin, mas nagiging natural ka na. Hindi ka nagiging maarte, kundi nagiging natural na ang totoo mong katawan. That is the difference. So medyo napalayo na ako. Babalik na ako ulit dito. Saka na lang natin paliwanag ng iba dyan. Kung gusto nyo pang mas malaman yan, comment nyo lang down below kung gusto mong gawan natin ng topic to para mas makapagbigay ako ng full-blown information pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Alright? So yun po. Binanggit nga dito ulit na hindi po maganda sa katawan natin yung alcohol. Yun po ang naobserbahan ni Jesus Christ. Wala tayong benepisyo na makukuha doon. At napansin din ni Jesus Christ na pag tayo nag-take ng alcohol, na grabe yung damage na may dudulot nito sa atin. Lalo at kapag ginto yung naging lifestyle na ginagawa nyo. At klaro din sa kanya na itong human body ay nangangailangan ng ibang atensyon. So, ganito po no. Kapag ang katawan mo ay something na parang nagkikrave ka, si ego na kasi yung gumagalaw dyan eh. May cravings ka. Pag yan tiniis mo, siyempre, hindi mo mapigilan, di ba? Kakain ka, di ba? Pag kinain ka, naibsan mo yung gusto ng ego mo. Pero pag yan ay pinigilan mo, diyan mo mas maiintindihan na merong gustong sabihin sa iyo yung spirit mo. Alam mo yung tipong magtitake ka ng mga kape para lang masabing ma-relax ka. Magtitake ka ng tea para sabing maging healthy ka. No, may point din, dito nga ako nagulat, na kapag ikaw ay something unease, hindi ka okay, at nag-take ka ng something na magpapagaan lang nung nararamdaman mo, ibig sabihin, dinadivert mo na agad itong pakiramdam mo at isipan mo, inilalayo mo siya doon sa spirit mo o sa soul mo.
na may gusto sanang sabihin sa'yo, ngayon, sinupress mo siya. Dahil nga sa mga program na sinabi na uminom ka ng kape, o uminom ka ng tea, o uminom ka ng alak. Sasabihin ko sa inyo, hindi siya napakadaling gawin. Pero through practice and patience and discipline, magagawa po siya. Kung yun po ay ang tatahakin nyo. Pero hindi ko rin po sasabihin na gawin nyo agad lahat ito. Kasi kapag binigla nyo ng todo-todo, pwede rin po kayong magkaroon ng issue sa isipan. So one step at a time, dahan-dahan lang, paunti-unti. Kung kayo ay umiinom ng kape or tea, uminom ng alak, halos lagi-lagi, try nyo lang bawasan paunti-unti. Like kung 7 days a week kayo uminom ng kape, then gawin mo 6 days. Hanggang pag nasanay ka sa 6 days, gawin mo 5 days na lang. 4, 3, 2, hanggang maging once a day. Kumbaga in a week, isang araw na lang. Kumbaga in a week, isang araw ka na lang uminom ng kape. Hanggang sa mawala na, hanggang sa napapalitan mo siya tuluyan ng sinasabing tubig lang. Tubig, tubig, tubig. So sabi dito ng Jesus Christ, I kept to my healthy ways. Mas pinanghawakan niya yung maging healthy siya. Pero tuloy pa rin yung pagbibigay niya ng counseling sa mga tao, pag-assist sa mga tao kung talagang kinakailangan. Dito, siyempre nga nabanggit ko sa inyo, si Jesus Christ ay nagtrabaho bilang kargador muna sa barko para makaipon nga siya ng pera, diba? At magkaroon ng koneksyon. Ngayon na nangyari, habang ginagawa niya mga ito, nakikipag-usap o nagka-counsel din siya sa mga tao na pinag-uusapan nila yung mga kalungkutan nila, yung hindi satisfied sa buhay, yung parang bumabagabag sa sarili nila. So lagi siya nagbibigay ng mga counsel. Sabing counsel yung parang one-on-one or something teachings or inspirations or something information na kung saan nakuha ni Jesus Christ sa non-physical, sa source na binigay sa kanya, at yung religious na natutunan niya sa personal niya na binasa niya. So binibigyan niya ng mga iba't ibang klaseng uplifting information ng mga taong ito kapag nag-a-ask o nagsisik ng counseling. Sabi niya dito, lagi siyang nakaka-download. Pag sinabi kasing download, nakaka-connect sa taas. Which is nangyayari na rin po sa akin yan nang hindi ko lang namamalayan minsan. Well, dati yun. Ngayon kasi talagang halos napapansin ko na. Pag sinasabing download ng information, yan yung tipong pag ikaw ay may pinapaliwanag sa ibang tao, tapos tuloy-tuloy yung information na sinasabi mo, dire-diretso yung mga paliwanag na sinasabi mo, magaganda yung mga sinasabi mo sa mga tao, kaya mo magpaliwanag depende sa mga nakakausap mo, and then every time na may sinasabi yung mga tao, nakikita mo yung dots, and then nakikita mo yung solusyon, nakikita mo rin kung bakit sa ganon, and then nakikita mo yung pwede pang mangyari o yung pwedeng gawin nila para mas lalo nilang mabuksan ang kanilang potensyal sa kanilang buhay. So dire-diretso yun, ibig sabihin maganda, meaning parang automatic ka o autopilot, may nagbibigay sa ng impormasyon. So hindi lang po sa ganitong bagay, pansinin niyo po ninyo yung mga taong mahilig mag-joke, mahilig magbiro. Nakaka-download din sila ng iba't ibang klaseng impormasyon sa kanilang isipan. Yun din po, download of information din po ang tawag doon. Ngunit, puro kalokohan. Ganun din po, didepende kasi yan. Is it higher level vibration ba yung dinadownload mo o lower? Kasi hindi lahat higher ang dinadownload. Marami lower. Most of it is lower kasi sa kung ano napanood nila. Once kung ano kasing pinanood mo ng mga lower vibrational movies or mga content, and then, kakain ka pa ng mga lower vibrational na mga pagkain na pinapapasok mo sa katawan mo. Ngayon, anong madadownload mo? Mas malapitin ka ngayon sa mga lower vibration ng mga spirit. So, akala ko nga nun, puro higher lang, may mga lower pala. Alam mo yung puro may mga lower vibration na spirit? Yun yung sinasabing mga multo. Mga sabihin natin, mga maligno o kung ano-ano pa. Mga lower vibration pala tong mga to. Kaya kung lagi kang nanonood ng mga nakakatakot, yung mga fearful, yung bibigay sa iyo ng kaba at mga pangdududa, mga drama, or sabihin natin kakain ka pa ng chichirya habang nanonood ka ng ganun. So, ano na lahat na mangyayari sa iyo? So, more on negativity talaga. So, makikita nyo po ang effect niyan. Pwede nyo po siyang subukan, obserbahan nyo. O sabihin natin, huwag ka muna maniwala dito. Kasi sinasabi ko, try mong i-rewind back, pakinggan mo muli, i-take down notes mo yung sinabi ko, and then subukan mo siya for a week. Gawin mo lang talaga siya. Ganyan. Sige. Ako doon pala. Sige, mag-i-enjoy ako. Kakain ako ng kakain.
Habang nanonood ng mga nakakatakot, papakinggan ko yung music na nakakakaba at nakakatakot na bilang boom, ganyan. Nanonood ako ng mga patay na palabas. Subukan ko nga yan. Hindi ako kakain ng healthy. Tapos lalagyan ko pa ng alak. Inom ako ng alak habang nanonood. Mag-enjoy ako with my friends. Manonood ng mga movie na ganito. Tapos magtatawanan kami na ganyan. Subukan nyo for 1 week. Pero obserbahan nyo ha. Kailangan maging aware kayo pag ginagawa nyo to. Hindi yung senseless. Yung hindi kayo nagkakaroon ng sense nung ginagawa nyo to. Ibig sabihin, hindi nyo ginagawa ng walang malay. Dapat may malay kayo. Kasi kung wala kayong malay, wala. Hindi kayo babalik dito after that. Natabunan ka na ng ego mo. Kaya pwede nyo pong obserbahan. Kung gusto nyo gawin at kung gusto nyo obserbahan. Kasi yan po ang mas nakasanayan ng lahat at ito yung mas madaling gawin. Kaysa sa sinasabi kong magpaka-healthy ka, manood ka ng mga higher vibrational movies. Or di kaya mga information. Ano ba mga higher vibrational movies? Wala masyadong higher vibration movie. There's always killing kasi. There's always drama. So yung mga movie makers kasi dyan talaga sila bihasa na mas ma-feed ang ego ng maraming tao. Ang higher vibrational kasi is yung mga tulad ng ganito, binabahagi ko sa inyo na pagkatao. Natotoo talaga sa pagkatao kasi lahat ng information na lumalabas sa akin dito, sa bunganga ko, ay galing sa puso. Yan, galing dito. And then, at the same time, habang nagsasalita ako, nakatingin ako dito sa camera, may nararamdaman ako may pumapasok dito. Tapos, parang nandito siya, yung din lalabas pa ganito. Parang ganun yung 1, 2, 3. 3 flow. Triangular. Parang triangle siya basically, no? Hindi lang nagbumukhang triangle kasi dito, tapos magkaganon. Parang kalokohan to sa mga taong bagong nanonood pa lang. Hindi nyo magigets itong ibig kong sabihin. Kung hindi nyo naumpisaan, yung pinakaunang binahagi ko rito, magtataka talaga kayo. At itong pinagsasabi ko, maaaring sumasakit ang ulo nyo, maaaring inaantok na kayo, maaaring tulog na kayo, maaaring naglipat na, wala na, di na sila umabot dito, nag-stop na, kinlose na nila to. Hindi sila aabot hanggang dito. So yung mga taong katulad nyo na umaabot dito at nakakaya nyo at hindi sumasakit ang ulo nyo, ibig sabihin, nasasanay niya, napoprogram nyo, natitrain nyo na yung sarili nyo na magbago, na mas ma-adapt o mas lumakas sa inyong spirituality. So yun po, binanggit din ni Jesus Christ dito na maganda ang connection niya sa source o sabihin natin sa non-physical kasi ang isipin niya ay uncluttered. Ibig sabihin, hindi magulo. Ibig sabihin, mas organize ang isipan. Kaya yun po yung ibig sabihin ng alignment. No? Alignment kasi straight yan. So kung ang isipan mo is align, diretso, maganda, hindi siya paganon-ganon, no? Walang parang humaharang. Alam mo yung sa puzzle na parang marami kang kailangan pagdaanan bago matumbok yung goal, di ba? May parang ganon-ganon, may zigzag, hindi mo alam kung saan kadadaan. Yan. So kung walang mga harang-harang dyan sa isipan mo, hindi ka confused, walang fear, walang anxiety, walang doubt, mga ganon, at marami pa mga baggages. Sabi nga, baggages, ibig sabihin marami kang iniisip sa likod ng isipan mo nang hindi mo namamalayan. O personally, ako may ganun pa. Kaya minsan uncluttered ang isipan ko, kaya kailangan ko mag-stop. Kailangan ko obserbahan ulit, kailangan ko ulit magsulat, mag-reorganize. Yun yung ginagawa ko para ma-organize yung isipan ko. At para mas malaman ko kung ano ba yung pinaka-priority na kailangan ko talaga at dapat ko munang haharapin dito sa present moment. Pinanggit ni Jesus Christ dito na as long as mag-stay siya, the total acceptance, yung talagang acceptance at walang panghuhusga, lagi siyang makakakuha ng magandang information from spirit, from guide, and from source. Kahit nga yung mga extraterrestrial, sabihin natin mga alien o mga high vibrational aliens, marami din sila basically. Marami ang mga mabubuti at magagandang puso na gusto ding makipag-usap sa inyo at kahit sa akin at kahit kanino. Ngunit hindi lang nila magawa kasi nga dahil nga meron tayong fear, meron tayong doubt at kung ano-ano pa. Hindi sila ever magbibigay sa iyo ng information na magpapakita o kakausapin ka hanggat meron kang ganito kasi matatakot ka. Yun. So kahit nga lang sa liwanag na bigla kang nakakakita, baka matakot kayo. Kahit nga sa energy nila, pag lumapit sila sa'yo, baka himatayin kayo kasi hindi nyo kaya yung energy, yung liwanag nila. Yun. So kung wala ng fear, totaling okay ka, nalilinis mo yan, tignan nyo. Ako, unti-unti na. Personally, dahil ini-experience ko talaga, makikita nyo, meron akong book dito, itong dalawang to. Ang title nito
ay Ask Your Guides at yung isa is Read Life Accurately. So, dito sa Ask Your Guides, marami akong natutunan kung paano mo makakausap yung guide, yung angels mo, or yung spirit mo. And then, nung ginawa ko, sasabi ko, uy, totoo nga. Yan. So, may mga step-by-step process doon. And then, dito naman sa Read Life Accurately, ang iba ginagawa nyo na. Hindi ko nga akalain na ginagawa ko na rin pala to. Pero, dahil dito sa book na yan, magbibigay sa'yo ng clarification yung mga bagay-bagay na hindi mo akalain ginagawa mo na. Yung po yung advantage kapag kayo ay nagbabasa ng book. Diba nga sabi, ba't ka magbabasa ng book? Mararanasan mo naman siya along the way. Yes, totoo yun. Mararanasan mo siya in autopilot, in automatic, through instinctively, through trial and error lang. Pero, once na ikaw ay tinanong kung paano mo ginawa yun, hindi ka makapagturo ng tama. Kasi hindi mo alam yung guide, yung foundation. Basta ginawa mo na lang siya. And then, darating pa sa point kapag ikaw ay magtuturo sa iba tungkol sa naranasan mo, sa success na nangyari sa iba at ganyan ang buhay mo, may times na pwede kang mainis. Kaya karamihan po talaga sa mga mayaman hindi nagtuturo na talagang naging successful. Hindi talaga sila masyado nagtuturo kasi they do it through instinctively lang. Mabilis sila mainis, mabilis silang maasar, pero pag ginagawa nilang gusto nila, masayang-masaya sila. Yun yung difference. Maaaring hindi nyo pa napapansin, pero try nyo pansinin yung mga taong sanay na sa isang bagay, masaya na sila sa ginagawa nila. Din tanongin mo kung paano nila ginawa mo, paturo ka. Hindi ka nila maturuan ng maayos, nahihinis sila. Kasi po, nasa autopilot sila without knowing the basic fundamental. Hindi na nila mabuwag o maging specific kung paano nila ginawa to before. Ang iniisip nila is kung anong ginagawa nila, anong nakikita nila right now, yun nilang tinuturo sa inyo. So ngayon, kung hindi nyo masunod yun, mahihinis sila. So yun po yung difference ko. Ako kasi sa lahat ng ginagawa ko, hindi ko siya minamaster lang basta, but mas inaalam ko yung buwag, yung pagbuwag o pag-dismantle lang bawat information para kung ako man ay magtuturo, makikita ko kung saan kita banda pwede turuan. Makikita ko kung hanggang saan yung kaya mong paniwalaan at yun muna ang bibigay ko sa iyo. So once again, sinabi nga ni Jesus Christ, ang channel ay will stay open, marireceive niya hanggat siya ay nasa acceptance at walang panghuhusga. Kaya po dito po practice natin lagi yung acceptance at walang panghuhusga. Siyempre, papasok pa rin yung self-aware. Be always self-aware. Pag sinabing self-aware, magkaroon tayo lagi ng malay. Alam mo yung aabangan mo lagi, yung sinasabi ng isipan mo. Alam mo yung tipong inaabangan mo rin palagi kung ano ba talagang lumalabas din sa bunganga mo. Ibig sabihin, pinapakinggan mo ba? Every time nagsasalita ka, ano ba talagang sinasabi ko? Magkaroon ka ng awareness sa lahat ng sinasabi mo. Lalo na pag ikaw ay nagagalit, maging aware ka. And then, maging aware ka rin sa sinasabi nung nararamdaman mo. Ano ba talagang nararamdaman mo? Minsan, di ba, nalilito ka? Hindi mo maintindihan. Ba't kaya ganito? Kaya ganito yung nararamdaman ko. Yung mapapatanong ka, kasi you have to ask. Kasi kung hindi ka nag-a-ask, hinahayaan mo lang, sinusuppress mo lang ng isipan mo, ibig sabihin, hindi mo ina-acknowledge yung gustong sabihin sa iyo ng spirit mo. No? Yun. And then sabihin natin, may mga nananakit dyan sa katawan mo, na out of nowhere, nagkakaroon ka ng sakit. Kailangan mo rin itong mapansin. Hindi yung hahanap ka lang agad basta-basta. Alam mo yung hanapin mo agad yung panlunas. Hindi. Hanapin mo yung root cause bakit nangyari yan. Kumbaga, hanapin mo, tatanungin mo sa sarili mo, bakit ka may ganito? Ano ang gusto nitong sabihin sa akin? Yan. So, the more na ginaganon nyo yung sarili nyo, the more na mas magiging malapit sa inyo ang inyong spirit at inyong soul. Kasi you're asking na sa kanila eh. Pasalo sila magbibigay sa iyo ng mga sagot. Maaring sagot through panaginip, maaring through people like me na nandito ngayon, na magbibigay sa iyo ng hint kung anong gagawin mo, na sa mga pinaliwanag ko kanina. And pangatlo, magbibigay sa iyo ng more feeling pa or di kaya experiences na kailangan mo ma-experience para makita mo yung sagot doon. Dito, pinaliwanag din ni Jesus Christ na, di ba, through years, kahit batang-bata pa siya, ay parang nagmumukhang mature na siya. Kasi siyempre, nagbasa siya ng book. Di ba, sa mga religion na text, binasa niya. At the same time, binibigyan din siya ng information from source. Di ba, sa non-physical. Kaya nagmumukhang mature. Actually, nangyari din po sa akin yan. Nung talagang pag nag-focus ka ng maigi sa information, sa pagbabasa, sa pakikinig ng audio, tinitrain mo yung sarili mo, pag may nakakausap kang mga owner, mga mayayaman, and so forth,
mas nakikinig sila sa iyo at mas mapapakinggan mo sila. Mas makakapagbigay ka sa kanila ng maraming may sense na information. At magugulat sila sa iyo bakit ganyan ka mag-isip. Minsan hindi naman nagugulat, minsan pansin talaga nila ang difference mo. Kasi kahit sa school before, may teacher ako, sabi niya, you are very rare. Very rare. Mapapansin niya. Kahit saan. Tapos yung mga taong makikita mong katulad mo, may magsasabi na it's very rare na makahanap ng taong katulad mo na nakikinig at interesado sa ganitong klaseng impormasyon. Kaya pansinin niyo yung mga nakikinig dito, iba mas matanda pa talaga sa akin. Or sabihin natin kasing idaran ko, halos kung titignan ko yung analytics, yung mga edad na nakikinig dito, kung hindi ka edad ko, may mas edad pa sa akin. Yung below like, sabihin natin yung mga 20s pa ba, wala pa masyado. Nagsisimula sa pataas, like sabihin natin mga 25, 26, mga 30s, pataas 40s, yan. May mga 60s din nakikinig ng mga tao na nandito ay nanonood pa rin. Yun talagang natatouch. Yun talagang naghahanap ng ganitong impormasyon. Kasi kung di pa nila talaga hinahanap to, hindi talaga kasi nila magigets to eh. Hindi sila mapapapunta sa channel na ito. Liwanag din po dito ni Jesus Christ nga na for so many years kasi, dyan download na kasi siya ng iba't ibang klaseng information sa non-physical. Kaya mas alam niya talaga kung ano ang katotohanan. Alam na alam ni Jesus Christ kung ano ang prinsipyo ng isipan. At alam niya rin kung paano umuubra o nagtatrabaho ito. At yun yung naging way kaya mas talo siya nakikipag-engage sa mga tao. Napansin kasi niya na kapag ikaw ay nakikipag-engage sa isang tao, lahat kasi yan may mga ego. Once na malagpasan mo yung ego, pag sinabing ego, yung mga, sabihin natin, may tao kang kausap na sobrang sama ang ugali. Mga egotistical kasi itong mga to. Pero pag once yan ay nalagpasan mo, yung ego nila, makikita mo daw yung gem of truth doon sa pagkataong to. Kaya dati sabi ko, nung way back nung high school ako, sabi ko talaga sa sarili ko, bakit ganun? Kahit anong sama ng tao, meron pa rin siyang kabaitan. Takang-taka talaga ako dyan dati. Bakit kaya ganun? Sa lahat na nakita ko, kahit sabihin natin sobrang sama niya, meron pa rin kabutihan sa kanya eh. Meron talaga eh. Kumbaga, grabe siya, namimintas, ginto ganun. Pero behind that, may nakikita ko, nakita ko talaga eh. Ang ganda ng ginagawa niya, may kabutihan pa rin talaga siya. Yung ganun. So meaning, back din kasi, hindi pa ako marunong mag-dig ng information, hindi ko pa lang yung mga techniques kung paano ko makukuha yung gem ng bawat isang tao. Kaya pag kinakausap ko talaga sila, ngayon no, yung mga taong ganito ganun, pag kinakausap ko siya talaga, napapansin ko nakukuha ko yung bawat information kung bakit siya ganun. Pero, ang ginagawa ko, kung ano man ang pangit na sinasabi niya, lahat yun, tagos yun sa tenga ko ng mga pangit na sinasabi niya. The more na I ask question, I engage with curiosity, with love talaga. Alam niyo kung ano nangyayari? Bigla na lang merong lumalabas sa kanya ng magagandang salita. Yung totoong pagkatao niya na nararamdaman ko galing sa puso niya. Yun po yung nangyayari. Kaya totoo itong sinasabi ni Jesus Christ dito na sa lahat, once na malagpasan mo yung ego, makikita mo yung gem of truth nila. Sabi niya nga dito, makikita mo yung clarity at yung purpose na nakatago kung bakit sila nagbe-behave ng ganon. Ba't ganun yung behavior na kanilang ipinapakita. So since nakita mo na yung gem of truth sa taong ito o sa mga taong ito, ang mangyayari sa'yo, mag-iiba na tuloy yung tingin mo sa kanila. Kasi makaka-relate ka na sa ibang tao in a different way eh. Hindi mo na siya i-relate sa kung saan lang. Kumbaga, mas may compassion ka na. Mas naiintindihan mo na siya kung bakit siya ganon. And sabi niya dito, mas matututo kang magsalita in a lowest of lowest form. Kasi ang mga taong ito ay natanggal na, o naalis na, o lumayo na, o na-separate na sa katotohanan. Mas madali daw po magbigay ng compassion sa mga taong ganitong klaseng tao. O baga unawa. Hindi daw mahirap magbigay ng compassionate voice sa mga ganitong klaseng tao. At ito yung ginagawa niya nung time na yon habang siya ay nag-iipon pa ng pera. Yung gold kasi na binigay sa kanya ng friend niya na yun, nung naglakbay sila, ay somewhat na-deplete, kumbaga naubos na.
Kaya ang ginawa niya, nag-create siya ng sarili niya. Nagtrabaho siya dito for so many weeks hanggang sa makakita siya ng another being o tao na may-ari din ng isang barko. At napansin niya na itong boat na to ay parang maglalakbay for so many weeks. Parang short travel lang siya, tapos babalik ulit. And then nag-decide siya na okay, ito na yung sasakyan ko. So yan po, dito po nagtatapos yung sharing ko tungkol sa listening to others. Kaya po sa mga taong umabot hanggang dito, ano pong panibago niyong natutunan? Pwede niyo pong i-comment sa baba. Sabihin niyo sa akin kung ano yung mga tutunan niyo para po mabasa din ng ating mga ibang mga kasing like-minded. At syempre, magiging tulong din ito. Kumbaga lahat ng mga i-comment yung magaganda ay akin ring i-story sa TikTok, sa Facebook, or di kaya sa Instagram para makita po ng ibang tao. Malaking tulong po talaga ito. Kayo rin po ay aking inaanyayahan na pumunta sa aking Facebook page na ang pangalan ay Rujik Lacerna. Nagpo-post rin po ako ng mga maraming information po doon. Hanapin niyo po sa Facebook, i-type niyo lang RUJIC Lacerna. Then makikita niyo po yung Facebook page ko na kung ano yung logo ko dito na picture sa YouTube, yun din po makikita nyo sa aking Facebook page. So once again, my name is Rujik Lacerna. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat palagi. And God bless us all wherever we are. Thank you, thank you, thank you.